Hi guys, Pastor Jomel here. I pray that this sermon will encourage you and deepen your faith. Kung na-bless po kayo sa message na ito, please like and share and tag someone and let's spread the word about the goodness and love of our God. Mabuhay po. Today po, we are opening a brand new series and we're calling it Refined Church. And this one talks about purity. At i-open ko to at bubuksan ko po ito ng sobrang maliwanag at maliwalas dahil kanina I was preaching sa 7 a.m. at saka sa 9 a.m. Tuwang-tuwa sila sa preaching about purity, Mel. So, sobrang blessed na blessed sila. Parang for the first time, nakarinig kami na ganito. And of course, we have to enjoy hearing the truth because hearing the truth will set us free. And ito pong series natin ngayon, sobrang ganda, especially sa mundo po na puno... pwede nyo nang patayin yung parang nalulungkot din ako eh. Masaya yung opening natin, nalulungkot ako eh. Diba? Maalaala mo kayo. Diba? Wala naman si Charo Santos dito, okay. Especially po sa mundo... Tuloy na ako, pwede nang tumuloy, okay na? Okay? Alright. Especially in a world, no? Sa mundo po natin ngayon, puno-puno po ng mga compromise. Alam po natin, yung mga uso ngayon, babad tayo somehow sa, hindi naman babad, but ginajudge ko yung bawat isa, no? Hindi, nakikita natin sa social media. S-lines. Di ba? At parang, ito yung Korean novela or Korean drama na parang pinopromote ang multiple partners. So may mga lines, ito, ganito, and then they're promoting it. And a lot of things are happening. At lalong-lalo na sino dito nanonood ng concert ng Coldplay? Diba? May na-caught in the act doon about the affair. Aware ako. Okay, sa mga current events. Current chismis yun eh. Diba? Okay. So, somehow, ang dami pong nangyayari. And, this is the best time to preach about holiness and purity. Because in our era today, purity and holiness ay parang tinutuligsa. Really? We're preaching about purity and holiness at parang masakit sa kanila and hindi namin gusto yan kasi parang natatamaan yung feelings namin. But holiness and purity should take seriously. We have to take holiness and purity seriously. And as I open this, gusto ko lang pong sabihin that purity is possible. Sabi mo sa katabi mo, purity is possible. And I want you to know this, at gusto ko pong prangkahin ng bawat isa, purity is not a topic many want to preach today. Takot tayong i-preach ito, but the question is this, kung hindi natin ipipreach ito, sino magpipreach nito? The church should preach this. Natatakot tayong i-preach ito dahil somehow, alam mo naman, sino yung preacher na yan, sino yung Kristiyano yung pure na yan, tapos lahat naman tayo nagkakasala, that's it. Mamaya, pag-uusapan po natin yung mga bagay na gano'n. Takot tayong mabash, takot tayong ma-judge, takot tayong masabihan ng hipokrito because we're preaching righteousness and holiness. Now here's the thing. Pagkatapos pong mamatay ni Jesus Christ at nabuhay siyang muli, actually, during His death, ang una pong binigay ng Panginoon sa atin ay hindi po skill, hindi po maging magaling ka, maging mayaman ka, maging matalino ka, maging sikat ka, maging blessed ka, hindi yun ang unang binigay sa atin ni Jesus Christ, ng Panginoon. Ang una niyang inimpute sa atin is actually holiness and righteousness. Nakalagay yun sa Bible, and I want to read that para hindi po ako magkamali. Sabi po dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 21, "For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God." The first thing, unang bagay na binigay sa atin ng Panginoon ay kabanalan and righteousness. And us Christians, maganda po, we have to live it out. And sa series po na to, yun ang ating pag-uusapan. And let me say this clearly. The goal of purity is not about perfection. The goal of purity is about progression. Kaya ko ba pinipreach to at kaya ba natin pinipreach to dahil perfect tayo? No, nobody's perfect.
But of course, as Christians, we are going through the process of sanctification, kaya natin gusto ma-purify yung puso natin. Ngayon po, para maintindihan natin why Pastor Jomel why we should preach this, Pastor Jomel. Gaya nga ng sabi ko sa inyo last week, lately this is one of my favorite subjects. And I preached it to you boldly kasi if we will not preach this, tayo po ay madidisciple ng mundo. Tayo po ay madidisciple ng TikTok culture, ng Reels, and those deception na galing sa prince of the air who is Satan. And we preach this not for legalism. We preach this because we take holiness seriously. Now, ulitin ko yung tanong, why we're preaching this? Is it because I'm perfect? No, I'm not perfect. But I want to progress and I want to live out yung purity at yung holiness na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Why do I now crave holiness and purity? Yan ang tanong. Bakit, Pastor? Ang galing, no? Parang kinikrave natin itong bagay na to. Simply because God gave us a new heart that desires what we once rejected. That is purity. Sino dito gustong makagraduate ngayon? Bachelors. Sino dito gusto magkaroon ng kotse? Wala. Kami lang. Okay. So, bahay. Oh, gusto mo yun, di ba? Kasi wala ka pa nun. Ngayon, we are craving holiness and purity kasi minsan na nating nireject ito sa Panginoon. That's why as Christians, we're craving it, we're longing for it because we once rejected it. Amen? Now, para mas maintindihan po natin to, explain ko lang sa inyo yung foundation ng 3 stages of salvation. Okay? Para po maintindihan natin, unang stage ng salvation ay tinatawag nating justification. Ito yung part na tinanggap ba natin si Jesus Christ? Amen. Great. So, nung tinanggap po natin si Jesus Christ, dati namumuhay ka sa kasalanan, pero ngayon, tumalikod ka at nagkaroon ng turn, 180 degree turn, at ngayon namumuhay ka na kay Kristo. Lahat ng kasalanan mo, lahat ng mga ginawa mong unrighteousness ay binili at binayaran na ng Panginoon because you are bought at a price because of His death and resurrection. At ngayon, nasa second stage na po tayo. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ, nasa second stage na tayo ng salvation, and that's what we call sanctification. Kaya kayo nag-church ngayon, kaya kayo nagdi-D-group, kaya kayo nagpe-pray, kaya tayo nagpe-prayer and fasting because we want to be sanctified. We want our hearts be purified, our thoughts be purified, our actions change and modified by God's grace and God's Word. And last one is yung tinatawag natin glorification. Ito yung wala na talagang kasalanan. Yung nasa heaven ka na and you will be glorified. Sino dito gusto maging mag-glorified? Later, okay? Wala pa naman. Hindi, pagbalik pa lang naman ni Jesus yon. Okay, ngayon, if you really accepted Jesus Christ, nasa part kayo ng sanctification. Pinupurify tayo ng Panginoon at ng Word ng Panginoon. Kasama natin ang Holy Spirit. That is our series for the next 5 weeks. 5 weeks, ang tagal, Pastor. Purity and holiness. Kaya nga refined church eh. Diba? The more na mas naiinitan, the more na mas nagiging ginto. Kaya pag nahihirapan, okay, mas gumagaling, mas gumaganda. Sabi mo sa katabi mo, excited ako. Huwag ka mag-absent sa next 5 weeks. This is for us. But, as I open this, alam niyo po, bilang Kristiyano, bilang pastor, at bilang mga ministers, somehow meron tayong tinatawag na spiritual insecurity. Alam niyo yung feeling na hindi tayo qualified. Kasi we have hidden sin. Kasi feeling natin hindi tayo perfect at parang hindi tayo karapat dapat mag-serve kay Lord. Kasi hindi tayo consistent sa devotion natin, lagi tayong absent, and somehow may mga histories tayo in the
past at ngayon parang dinidisqualify mo yung sarili mo, Lord, hindi ako able at Lord, hindi kita mapiplease kasi feeling ko madumi ako. We have that spiritual insecurity. Hindi ako perfect, so paano ko mapiplease ang Panginoon? And for sure, we can relate because I can relate. May mga bagay tayong nagawa before at feeling natin, Lord, nasaktan ko itong taong ito, and feeling ko disqualified ako, Panginoon. Sobrang relatable. If you're going to read 1 Timothy chapter 3 and Titus chapter 1, parang imposible. Pinakita doon yung mga requirements at yung mga traits and characteristics, paano maging pastor, paano maging elder at maging minister. And if you're going to read that, parang sobrang hirap. May mga elder pa nga nagsasabi na parang, hindi naman ako palaging gentle. Minsan nga, madalas, mainitin ulo ko eh. Or madalas wala akong self-control at madalas hindi ako hospitable. Now, does this mean godliness is impossible? Is God only pleased by perfection? Or is there a better way to understand holiness? But today, I want to break the news and I want to bring you on this message that pursuit of purity is possible. Sabi mo sa katabi, posible. Posibleng maging pure ka. Actually, sa mata ng Panginoon, pure ka at holy ka at spotless ka. But because we are in the process of sanctification, sa mata ng katabi mo, hindi ka pa holy. Tignan mo yung katabi mo. Oh, katiwa-tiwala ba? Oo. Sa some parts. I want to preach today the pleasure of God and the possibility of godliness despite the S-lines and those affairs na binibigay sa atin ng mundo. Are you ready? Purity is possible because number one, holiness is possible through grace of God. Sabihin nyo nga, grace. Grace. Gusto ko pong malaman ninyo, ang righteousness natin ay hindi po nakabase sa ginawa natin. Ang righteousness po natin ay hindi po nakabase kung gaano kakayaman or gaano karami ang church members. Ang righteousness natin ay nakabase sa ginawa ni Kristo sa cross. He imputed His righteousness to your life so that you can live holy and pleasing sa ating Ama. That's why gusto ko pong ulit-ulitin to. Namatay si Lord sa iyo, inaccept mo si Jesus Christ, and now you are holy. And now you are righteous. Alam niyo po kung bakit madalas nahihirapan tayo na mamuhay sa holiness at righteousness? Kasi ang iniisip natin, pag sumablay ako kahit once lang, wash out na lahat. Kasi yung Father namin sobrang strict. He is holy. At kahit gabutil na tuldok na kasalanan, mawawash out lahat ng ginawa ko. Ulitin ko, ang righteousness ay hindi sa ginawa mo, kundi sa ginawa ni Kristo. Ang nakikita ng Panginoon sa iyo ngayon is si Jesus Christ. That's why you are spotless. And I want to establish that. We treat God like a strict judge, not a gracious Father. Our Father is slow to anger. He's loving. And His love is constant, tuloy-tuloy. Ewan ko po kung narinig nyo na itong salitang ito, gospel-centered pancake theology. First time yung yatang napakinggan to, no? But let me explain to you anong ibig sabihin nito. Ibig sabihin ng gospel-centered pancake theology, yung theology is flattened. Di ba ang pancake manipis? Walang depth, walang lalim, delicious but not nutritious. Manipis. So itong theology na to, parang sinasabi niya na, okay, I know there is forgiveness of sin, but about freedom from sin, may grace naman. Kahit na magkaroon ako ng kasalanan at kahit magkasala ako over and over again, may grace naman. And we flattened the gospel of Jesus.
Marami nagsasabi, wala talaga akong mabuting magagawa sa buhay ko kasi, alam mo yun, hindi posible ang holiness at purity. At kahit magkasala ko, paulit-ulit, may grace naman. But that's a wrong view. At sinasabi natin, even a second or a nanosecond, I cannot be holy and I cannot be live in purity. Bakit? Kasi, okay na yun, lahat naman nagkakamali. And that's what we call gospel-centered pancake theology. This sounds humble. Pag napakinggan natin ito, parang, grabe ang humble niya, no? Kasi, ina-admit niya talaga na makasalanan siya. That's right. But actually, that's hopeless. And it results what? Excusing sin without fighting it and repenting to it. Nagkakaroon na lang tayo ng parang, okay, no one is really holy. So stop pretending. Rich, pataas-taas ka naman dyan. Magkakasala ka rin naman. Instead of fighting sin, we're excuses to fight sin. Instead of fighting sin and repenting doon sa mga kasalanan natin ginagawang paulit-ulit, we make excuse. And sometimes, sinasabi natin, they're trying to be holy. Masyado silang legalistic. But you know, gaya ng sabi ko kanina, purity is possible to achieve. The Word of God says otherwise, sabi dito, Luke 1:6, and they were both righteous before God. This is Zechariah and Elizabeth, magulang ni John the Baptist, walking blamelessly in all the commandments and statutes of the Lord. Ibig sabihin, posible. Job 1:8, and the Lord said to Satan, nag-uusap si Lord at saka si Satan, sabi ni God, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil. So, posible palang maging righteous sa mata ng Panginoon. Matthew 7:24, everyone then who hears these words of mine and does them, will be like a wise man who built his house on the rock. Sabi ni Jesus, the wise hears my word and does them. Posible. Sino dito nung nabasa ninyo yung Psalm 119:9, talagang nagde-devotion ka? How can a young man keep his way pure? By guarding his heart according to God's word. And you do it. So it's possible. And you're growing. Who says to you na okay, kailangan ko mag-church at mag-pray for my own sake para lumago ko spiritually. And you're here. And you're obeying God. It's possible. So do not ever tell to yourself, hey, wala akong pag-asang maging holy. Kasi ganito ang nararamdaman ko. Tandaan niyo po ito, holiness is not about perfection. Holiness is our direction. Pag sinabi po nating holiness at pure ka, hindi ibig sabihin nito sinless ka. Because holiness is not about perfection. Holiness is progression. Yung trajectory ng buhay Kristiyano mo, pabanal ba ng pabanal? Or paurong ng paurong? Yes, nag-i-slow down ka, pero nagpo-progress ka unti-unti. And that is what we call sanctification, nasa sanctify tayo. And here's the good news. Christ's righteousness makes your obedience pleasing to God. Sino dito nag-pray kaninang umaga? Na-please nyo ang Panginoon. Dahil sa ginawa ni Kristo, pagsunod sa Ama. God is pleased through Christ to accept our sincere obedience. Kahit may mga weaknesses po tayo. Kahit may mga pagkakamali po tayo. Napi-please natin ng Panginoon when we obey Him. Because of what Christ has done.
Amen? Amen? Imagine nyo po yung isang bata, for example, si Ma'am, may baby na si Ma'am Mav, di ba? Naalala niyo po ba si Cambry? Nung bata siya, binigyan niyo siya ng Crayola at saka ng Kokongbang, di ba? So binigyan siya ng cotton band. Tapos nung nag-drawing si Cambry, nung bata pa siya, mag-drawing ako ng bahay, ng sun, may bundok, saka mga halaman. Alam mo, hindi perfect yung drawing niya, ma'am eh. Pero because she was sincere, tuwang-tuwa ka. Ganon din sa atin. Sino magsasabing perfect tayo? Pero yung ginagawa mo ngayon, yes, hindi ka perfect sa ginagawa mo ngayon, pero sincere kang ginagawa yan, natutuwa si Lord sa'yo. Sincere ba tayong pumupunta sa church? Nagbibigay, nagsaserve, nagpipreach, tumutugtog, nananalangin, at tumutulong sa iba at nagdi-D-group. If yes, God is pleased. You know, ang tanong po natin, why do we find holiness? Parang sobrang hirap paniwalaan. Alam niyo bakit? Kasi we equate obedience with perfection. Dapat pag nag-obey ako, perfect. Dapat kamada lahat. Maayos lahat. Wala dapat flaws. Dapat pag nag-preach ako, straight yung English. At bakit? English lang bang naiintindihan ni Lord? Diba? Sometimes your wrong grammar can use by God so that many people will be saved. Nagkakamali tayo, yes, mainit ka ngayon, para somehow nag-slow down ka. But that doesn't mean you're not obeying the Lord. Maraming mabilis, maraming sobrang init ngayon, bukas nagiging abo. We have to be consistent. Diyan pa kayo. Amen? Number 2, take heed of sin. Alam niyo po, matagal natin hindi na-preach ito. Sin. At hindi ko naman sinasabi maging sin-conscious tayo. Kasi kinuha na ng Panginoon yon sa cross. Pinatawad na tayo, we have freedom. But sin is real. Hindi mo pwedeng sabihin, pinatawad na ako ng Panginoon, grabe, mahal ako ng Panginoon, hayaan mo na yung sin na yan. Kaya hindi mo matali yung sin, kasi pinapawalang bahala mo. Hindi ko sinasabing mag-focus ka, Carla, sa kasalanan. Kasalanan, at nakalimutan mo na si Kristo. Kaya ang katawagan natin is, we have to fix our eyes onto Jesus. If you want to fight and battle and win over sin, you have to fix your eyes onto Jesus. That's why we have to take heed of sin. Ibig sabihin, take heed of sin is, maging vigilant tayo. We have to take sin seriously. But don't live your life staring at your sin. Look to Christ. So gusto mong matalo yung kasalanan, Lord, I want to devote my life through Bible reading. Lord, through prayer, through fasting. Lord, through sharing the gospel and those disciplines. Kasi Panginoon, naniniwala ko, I can fight this. May freedom sa inyong salita. Gusto kong basagin ito. Alam niyo, let me compose it. Gusto kong basagin itong notion na to. Gusto kong basagin itong kaisipan na ito. Narinig niyo na ba to? Lahat naman ng kasalanan equal lang kay God. Somehow, yung iba po, ginagamit yun for humility. Ay, grabe, ako makasalanan din ako. Kasi nangumit ako ng 5 piso 10 years ago. Kaya deserve ko ring maparusahan. Pare-parehas ng Lord, I deserve wrath. Yung iba naman, ginagamit ito as excuse para mag-commit ng mga mas malalang mga kasalanan. Sino nagsasabing walang kasalanan ng mga tao? Sabihin nyo, harap nyo sa akin. Lahat tayo may, di ba, ikaw may kasalanan ka, di ba? At we think, yung mga kasalanan is pantay-pantay. Alam niyo po, yes, kasalanan ay kasalanan. There's no such thing as white lie and cute sin. Yun ang nakakalungkot ngayon. Si Satan, pinakyukyut niya yung kasalanan.
Kita mo yung TikTok, okay lang. O, wake up like this, kasama niya, nagkahug, okay lang mag-live-in. Okay lang yan. Kiss-kiss dito, kiss-kiss doon. And everywhere, okay lang yan. Sarap yan. Pinakyukute ni Satan ang kasalanan. And we think, ang mga kasalanan ay pantay-pantay. Of course, we know, kasalanan ay kasalanan. Walang mabuting kasalanan. Kasalanan nga eh. Walang mabait na kasalanan. There's no such thing as a white lie. Ang kasalanan ay kasalanan. James 2:10. Basahin natin. Sabi sa James 2:10, for whoever keeps the whole law but fails in one point has become guilty of all of it. But here's the thing. Kakabigin ko ng konti. Balik tayo dun sa premise. Sabi ng iba, pantay-pantay lang daw ang mga kasalanan. But the scripture says, some sins are worse. And some sins have worse consequences. Mas mabigat. Read Genesis 15, Numbers 15, Matthew chapter 10. Bakit ko sinasabi itong kasalanan na to? Dahil ba sin conscious tayo at we try to condemn one another? No. Para mas maintindihan natin. Why does this matter? Because if we think all sins are the same, titigil na tayong patayin ang kasalanan. For example, masamang mang-rape o hindi? Masama. Pumatay o hindi? Masama. Makipag-sex outside of marriage, yes or no? Masama. Pero minsan, sinasabi, bakit ako? Yes, nagli-live-in kami. Bakit ikaw? Hindi ka nanonood ng mga malalaswang ano? Pantay-pantay lang tayo. I don't think so. Kaya madalas, nawawalan na tayong ganang kalabanin yung mga kasalanan. At talunin ito kasi akala natin pantay-pantay lang lahat. Bakit naman ako titigil makipag-live-in? Yung iba nga, may mga lustful thoughts eh. Nakalagay yun sa Bible na meron lang akong isipin. Di na maganda yun. Bakit ako titigil mag-cheat sa asawa ko kung yung iba nga dyan, ganito, nanonood ng porn. And we try to equate all the sins. Sabi ni R.C. Sproul, the idea of gradation, ibig sabihin ng gradation, grade, iba-iba, of sin is important for us to keep in mind so we understand the difference between sin and gross, nakakadiri, sobrang bigat na kasalanan. Alam niyo po, all our sins are offensive sa Panginoon. And it requires forgiveness. Pero ang sinasabi ng Bible, may mga kasalanan na sobrang bigat. Bigyan ko kayo ng logical example. Ano ang mas mabigat na parusa? Yung pumatay ka ng rape ka versus nagnakaw ka ng isang tray na itlog doon sa kapitbahay nyo? Pumatay at ng rape. Tama? In our law, nangyayari yun logically, how much more sa Panginoon? Ang Sodom at Gomorrah, bakit sinunog? Makikita nyo, sinunog ng Panginoon. At sila lang ang sinunog na lugar. Ibig sabihin, iba yung parusa. Iba yung kasalanan. May mga mabibigat na kasalanan. And I am telling this, Danny, kasi kung tingin natin ay pare-pares lang ang kasalanan, hindi na natin lalabanan yung mga kasalanan. Okay lang to, kahit mangupit ako versus mag-adultery ako, okay lang yan kasi pare-parehas at gagamitin mo to. Bakit sinong walang kasalanan? Bakit sinong walang kasalanan? Are you getting it? So, we have to take heed of sin and we can fight sin with the power of the Holy Spirit. Remember this, don't use small sins to excuse big ones. Huwag gawing excuse ang kasalanan ng iba. Instead of making an excuse, why don't repent? Amen? So, posible po at possible po na malabanan natin ng kasalanan dahil, remember, tayo'y ginawang righteous at holy
ng Panginoon. In fact, nasa iyo ang Holy Spirit. So we have to put to death the most dangerous sins of our lives. Many would say, Pastor, the way you deliver the preaching is so ugly. Because sin is ugly. It makes us ugly. Anong gusto niyo dito, magtula ako? At ang kasalanan ay ang cute. We have to preach this radically and boldly. Hindi lahat ng mistake ay equal. Hindi porket parehong nagkasala ay pareho ng consequence. Tapikin mo yung katabi mo, nandyan ka pa ba? Kita nyo, nare-refine tayo. Nakokorek yung puso natin. Kung hindi ko po sasabihin ito, sino magsasabi sa inyo? Naririnig nyo ba to sa opisina ninyo? Hindi, puro chismisan nga doon eh. Social media. Yung magsasabi nito, pustahan tayo, mababash. Mababash. And I read, sabi ko sa 7 at saka sa 9, ako po, I'm so willing to be mabash. I'm willing to tell the truth. I-bash nyo ako all you can. It's okay. It's okay. But I will fight for this generation. I will fight for the next generation. I will fight for you. I will fight for my wife and for my future kids. Telling this. Sabi mo sa katabi mo, amen? O, walang iihi, okay? Walang tatayo, alright? Sino dito napalo na ng Panginoon? Ng kanilang... Sorry. Naunahan ko yung point. Sino na napalo ng mga magulang? Ay, talaga kami ni Bishop noon? Ay, mata lang ang walang latay. Kaya ganito kami katapang ni Doc eh. Talagang, pag nagsusuntukan kami ni Doc noon, ay, wala kung ano yung mahawakan. And I love it. Ngayon ko na appreciate yun. Alam niyo kung bakit? I just realized mahal ako ng mga magulang ko. They discipline me because they care about me. Imagine nyo kung hindi ako dinisiplina ng mga magulang ko, siguro ako yung, ito yung mga possibilities na siguro ako ngayon. Siguro ako ngayon, drug dealer ako. Or maybe, isa ako sa mga prominenteng chick boy ngayong araw. But praise be to God, there's someone who corrected me. Jomel, that's wrong. Jomel, that's not good. Palo, ay, sakit! Talagang yung nanay ko, pag kinurot ako, hanggang kuko, ang sakit! Sila Sir Tony, talagang na-appreciate ko si Ninong Tony eh. Talagang umaangat yung paa ko eh, pag pinipingot ako ganyan. Pero sabi ko sa kanya, thank you po. Kasi ginawa mo yun kasi mahal mo ko. Gusto niyo pakita ko yung pagmamahal ko sa inyo? Halika dito. Daniel, halika dito. Because number 3, God's discipline proves you are His child. Alam niyo po, papagalitan tayo at nako-correct tayo kasi mahal tayo ng taong yun. Tama ba? Hindi ka tinatama dahil galit ka doon sa taong yun. Bro, huwag ka na mag-scatter. Bro, meron ba kayong nakita? Bro, sister, iko-correct kita, mag-scatter ka pa. Gusto ko nang correct eh, scatter, bakit? Scatter, para malugi ka. Yung manager ka sa bangko ngayon, nakawin mo yun, pang-scatter mo, ikino-correct kita. Ganun bang pangongorek? Oh, ikaw, Tani, barista ka. Huwag kang maging mabuting ehemplo doon. Kupitin mo yung mga kita. Kino-correct kita. Tawa-tawa kayo. Totoo yun. Ikaw, Van, kino-correct kita. Dahil mahal kita, ligawan mo yung 10 babae sa kapitbahay ninyo. Dahil I correct you, I love you! Is that correction? Correction, kino-correct tayo kasi itinatama tayo. At dahil kino-correct ka,
Yun yung proof ng Panginoon para itama kasi mahal ka niya. Di ba? Narinig niyo na ba sa church yun? Okay, kupitin mo yan. Okay. Mag-ano tayo? Online sabong tayo mamaya. Ma'am, ha? Pangunahan mo, ikaw ang balasador dun. Usoy dos tayo. Casino, mahjong, swimming tayo, swimming. Because I correct you. Mahal kita, magsabong ka pa. No. We are being corrected because gusto tayong itama. Hindi para hiyain ka or para dalin ka. Kaya minsan, weird lang pare, church ka. Church ka, mag-serve ka kay Lord kasi ito yung tama. Ayaw mag-church. Baligtarin ko na lang. Sister, bro, wag ka na mag-serve. Kasi magandang di mag-serve. Wag na mag-serve. Baka sakaling mag-serve. Kailangan lang isay ko. Ayaw mo mag-aral? Okay lang yan. Huwag ka na mag-aral. Ano ka na lang, kargador ka na lang. Mas maganda yun. Mas magiging masaya. Nothing wrong about kargador at tricycle driver, pero yun na lang pangarap mo. Isahay ko natin. Gusto mong yumaman tayo? Okay lang. Gumising ka ng alauna. Okay lang. Okay yan. Kinukorek kita. Maging tamad ka. Baka magsipag. Isahay ko natin. But my point here is this. God's discipline proves you are His child. Narinig na natin ito, I'm clothed in Christ's righteousness. Oh, sarap. Righteous ako. Nothing beats, nothing, diyan kayo magaling, okay. Nothing can separate me from the love of God. So no matter what I do, God sees me pure and spot. Ang sarap. Romans 8, Van. Sarap. It's true, kapag na kay Lord ka, walang condemnation. Romans 8:1. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pero hindi ibig sabihin ng walang condemnation, walang correction. Feeling kasi natin, kapag kinokorek tayo, kinokondemn na, pinaghalo. Yes, you're not condemned, pero may pag-correct. Tama ba? Diba? Being saved doesn't mean God is always smiling at everything you do. Bro, tuwang-tuwa ko. Si Lord, sino naniniwala na si Lord tinitingnan niya tayo? He watches over us. Bro, masaya ako. Binubuksan mo yung porn dyan. Ha? Ayos yan. Ha? No. Hindi porket walang condemnation. Walang correction. Forgiveness is permanent, but fellowship can fluctuate. Tignan niyo po ito. Revelation chapter 2 verse 4. Mahal ba ni Lord, ni Jesus ang mga churches? But He corrects the churches. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. Mahal niyang church, pero kinokorek niyang church. Ephesians 4:30, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Because when we are sinning and we are deliberately sinning against God, you are grieving the Holy Spirit. Tandaan niyo po ito, union with Christ is unshakable, but communion can be disturbed. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po ng union with Christ, ligtas ka na. Once and for all, pinatawad ka na, and once saved, you're always saved. Good, that's our union. Yung salvation mo, Sister Kina, kay Kristo, hindi nawawala yan kapag nakakumit ka ng kasalanan. Pero yung communion mo kay Lord, yun yung now, somehow, nagfe-fade, the sweetness. Dati ang sarap mag-worship kay Lord. But because there are hidden sins and pride,
Palakpak tayo. Tingin-tingin ka lang. Wala nang dating sa'yo. Yung word ng Panginoon. Yun ang nawawala. The sweetness of your communion with God. Remember David? Nung nagkasala siya kay Bathsheba, nawala ba yung salvation niya? No. But the joy of his salvation. The communion. At ang sarap. Diba? Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Matthew 5:8. When your heart is so pure, the more you see God's glory. Tandaan niyo po ito, discipline is not rejection. It's a form of divine affection. Kaya ang sarap kapag dinidisiplina tayo. Last time, nagkaroon ng prayer and fasting. Tuwing nagdi-devotion po kami, nagpe-pray po tayo, nararamdam at naririnig mo si Lord. Hindi kanya kinokondem kundi somehow, Jamel, because I love you, don't do this. May conviction. Sarap. Last verse, Hebrews 12:8. If you're not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Alam niyo po ba ang fruits of conversion? Fruits of conversion, isa doon is yung adoption. Dahil niligtas ka ng Panginoon at tinanggap mo ang Panginoon, dati anak ka ni Taning, ni Satan. Ngayon anak ka na ni Lord. Alam niyo kung gaano kabigat yon? Kung anong meron si Kristo, Madam, meron ka. Because you were adopted. Pag sinabi natin adopted ka legally. Hindi itong say, ito anak-anakan ko to. Hindi ganon. Di ba may mga ganon tayong tatay-tatayan, ito tatay-tatayan ko to, anak-anakan ko to. Pero we were adopted legally. At dahil anak ka ni Lord, kinokorek niya tayo. Amen. Ang sarap makorek. Kasi nag-grow tayo. Because that is our goal as Christians. The Christ-likeness of Christ. Nandyan pa ba kayo? Last point. And I'm done. Tatawagin ko na yung, may gano'n ba tayo? Wala tayo ngayon. Okay, sige. Maghuni ka na lang. Okay, tunog tao. Alright? Point number 4. Diyan pa tayo? Living in grace, not guilt. Dahil sa ginawa po ng Panginoon, may kalayaan na tayo. Thank you, Jesus. Pwede na tayo mabuhay ng may kaligayahan at kasaganahan at maging peaceful. Maganda po, let's break the filthy rags mentality. Kasi balik tayo doon sa kanina, no? Kasi minsan parang, madumi naman ako, Lord. May nangyari sa akin kanina. Hindi ako holy. Kaya itong ginagawa ko ngayon, basura. Isaiah 64:6. Tingnan nyo to. Filthy rags mentality. We have all become like one who is unclean. And all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. Lahat naman ng ginagawa ko, Lord, basura sa inyong paningin. Oops, mali yung context. Mahalaga po yung konteksto nito. Ang konteksto nito, mayroong mga nag-o-offer kay Lord before, pero ginagawa lang nila yon kaplastikan at hypocritical. They're not doing and giving everything and genuinely and sincerely sa ating Panginoon. So, this verse refers sa radical rituals. Hindi siya spirit, hindi siya God-led. Kaya tignan nyo sa Isaiah 64:5, God meets those who joyfully work with righteousness. Sino dito naglilingkod sa Panginoon na masaya? God is pleased. Sino dito nagbibigay ng masaya? God is pleased. Sino po dito umaawit ng masaya? God is pleased. Hindi basura yung pagkanta mo, Dani.
Ang basura is yung ginagawa mo yung mga bagay na to para magpakitang tao. Yun ang basura. Sino dito pumunta kayong masaya? Makakarinig kami ng mga hard truths at mga malulupit na mga bara. Diba? Hindi ko pa nga yung mga bars kong mga dyan, mga malimpaktong lyrics. Okay? Biro lang. Basura. But when you go here, ay, saya. Makikita ko na naman si D-group leader ko. Lilibre ko siya mamaya ng siomaw. Thank you, Lord. Ay, siomay ba? Siomay. Pinaghalo mo yung siomay tsaka siopaw, no? Ang saya ako, nagbibigay. You're pleasing the Lord. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sige na, maging masaya ka. You're pleasing God. Ngayon, posibleng ma-please si God, yes or no? Yes. Okay, paano natin ma-please si God? Mabilis lang to. Sige, verse, let's go. Romans 12:1. Paano natin ma-please si God? To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Before, ang inaalay po ay mga animals para worship ang Panginoon at humingi ng tawad. Pero ngayon, mas matindi. Ikaw mismo ang sacrifice. So ngayon, before kasi pag nag-offer sila ng animals, dapat spotless and pure. Ikaw, spotless ka na. Kasi sa ginawa ni Kristo. Pero practically, kung iaalay ka ngayon sa Panginoon, puro ba? O may gadil? Or may kurikong? I'm not telling about, specifying physical. Hindi spiritual. Sabi mo sa katabi mo, offer mo yung katawan mo ng holy. Amen? Read your Bible. Every day. Pray. Every day. 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. Okay? Number 2, paano natin mapiplease si Lord? Number 2 is this, 1 Timothy 1:3. Sabaw-sabaw, okay? Sabay-sabay tayo para mabuhayan. Number 2, 1, 2, 3, go! First of all, then I urge and thanksgivings to make this is good and is pleasing. When you pray, you please the Lord. Amen? Lord, ang communication natin kay Lord ay through prayer. If you're communicating with your parents, you use cell phone and internet. Pero tayo through prayer. Number 3, sabay-sabay. Basa tayo, 1, 2, 3, go. And receive from Him anything we ask because we keep His commands and do what pleases Him. Obedience. Through our obedience, we please the Lord. Amen? O, nakakatatlong verse na kayo. Pang Wednesday na yon. Okay? Okay? Ha? Okay? Good. Sino dito willing mag-obey kay Lord? Amen. Pag sinabi ni Lord, can you surrender your jowa today? Ay, ba't siya? Ito na lang katabi ko. Di ba? Okay. Ba't naman siya? Ito na lang katabi ko, mukhang hindi holy. Okay, next one. Number 4, sabay-sabay. Hebrews 13:16. And don't forget to do good. Sabi sa inyo hospitality pleases the Lord. Libre niyo yung mga discipleship group leader ninyo mamaya. Ako, huwag na kayo lumayo. Okay? Ako yung mga nangangailangan, that pleases the Lord. Sabi mo sa katabi mo, libre kita mamaya. Mahina. Okay, mahina. Napasubo. Alright? Ha? Libre mo ako mamaya. Praise God. Number 5, sabay-sabay. Meron pa ba? Galatians 6:9. Ito ang pinaka-paborito natin. And let us not grow weary of doing good, for in due season, we will reap if we do not give up. Kapag hindi kayo sumusuko kahit may mga pagsubok, we are pleasing the Lord. Amen? Tandaan niyo po to, grace is not the enemy of effort. It's the engine of effort. Kaya tayo nag-e-effort kasi binigyan tayo ng grace. Hindi tayo nag-e-effort para magka-grace. Okay? Remember this, we don't obey to be accepted.
We obey because we are accepted by Christ. So application lang po, mabilis po ito. Number 1, acronym to CARE. Number 1 is confess specific sins. Lord, alam ko po faithful kayo and just, so I am confessing these sins. Ayoko na po dito. Number 2, act one step of holiness. One step is better than no step. Unti-unti. Number 3, remember. Remember your what? Your obedience. Alaala mo kaya. Okay na ako eh. Di ba? Nakuha ko na eh. Remember your obedience, though imperfect, yet pleasing to God. And then last one is this. Examine your heart every day. Amen? Tayo po tayong lahat. And we will pray together. Hallelujah. And as we pray, mamaya po kakanta tayo and idudulog po natin sa Panginoon lahat ng ating mga tinatagong or isusurrender natin yung mga bagay na hindi pa natin nasusurrender. But right now, can you just bow your heads and talk to God or maybe have a covenant sa ating pong Panginoon? Lord, I want to reflect today. Okay po ba yung puso ko ngayon? If not, please correct me. Because I know grace produces true holiness. Bless niyo po ako, Panginoon. And later on, we will sing Refiner's Fire. And let's savor the moment, the presence of God. Come on, let's bow your heads and talk to God right now. Lord, I want to surrender this. Lord, I want to commit and I want to have a covenant with you, Lord. I want to stay pure. I want to live out the holiness na binigay niyo po sa buhay ko. Lord, I'm not particular, or conscious with sin. Alam ko, tinalo niyo na po yun. But Lord, I will take sin seriously. I will focus sa inyong mukha. Focus sa inyong mga mata. Focus sa inyong ginawa. Salamat po, Panginoon.